What's up mga idol? Finally, meron ng 150cc sports bike ang Suzuki Motorcycle Philippines. At ito, nilosta nga nila ang Gixxer SF155. At when it comes to usability at value, talagang magugustuhan mo to dahil Japan quality to mga idols. At hindi lang yan, pagdating sa kanyang mga components at parts, matibay talaga. Mga idols, samahan niyo ako at titignan natin tong bagong Gixxer SF155 na to. At alamin natin lahat ng specs and features. So yun mga available na ang bagong color version ng Gixxer SF155. Ito, color black or matte. Plus sparkler black color, 155cc. And white and blue color natin. So yan, available na to. 114,900 ang SRP. And marami tayong previous dito sa Guan. So kung gusto natin na to, pwede kayo mag-segment sa ating Facebook page and tutulungan natin kayo. At mga idols, syempre pagdating sa presyuhan, affordable tong Gixxer SF155. 114,900 ang kanyang SRP. Syempre may additional pa yan na LTO, 3 years. Down payment naman 13,800 at 3 years to pay 5,702. Mga idols, ito sa Guanzon Suzuki, meron silang previous na juice blender at t-shirt plus Suzuki half-face helmet. So hindi ba ang ganda ng kanilang previous Kung gusto nyo bumili nito mga idols, habol na kayo dahil available na ang dalawang color variants na to. Black man yan or white and blue color. Ang astig talaga ng kanyang pinaka front face design. Ito yung mukha niya, naka LED lightings, yung pinaka headlight, daytime running light, at yung mga signal light naman ay naka bulb type. So mga idol, anong masasabi nyo? Mag-leave kayo ng comment sa ating video kung kursunado nyo ba ang kanyang styling at design. At pag in-start mo yung engine nito, ito po ay naka-AHO or automatic headlight on. Ayan po mga idol. So another safety features yan. So lagi na siyang naka-headlight on. And pagdating naman sa design ng pinaka taillight natin, ayan mga idols, yan din po ay naka-LED lightings. Visible din tayo kahit may nakasunod sa atin. At yung signal light niya, same din para sa ating valve type style. Mga idols, pagdating naman sa kanyang makina, ayan, napaka-reliable nito. 155cc, single cylinder, single overhead camshaft, 2 valves, air-cooled, fuel-injected, and 5-speed transmission with max power 13.9 HP at max torque 14 Nm. 56 by 62.9 mm naman ang bore by stroke at sa kanyang acceleration 15.8 seconds in 100 km per hour. Para naman sa top speed, speedo test lang to, 125 km per hour ang kanyang average. Mga idols, okay na rin yung takbuhan na yan dahil ito namang model na to perfect sa mga city ride or pang daily service natin dahil matipid sa gas. Ang total weight nito ay 146 kilograms. So yan po ay meron ding napakagandang ground clearance, mataas 165 mm yung kanyang ground clearance. At ang wheelbase naman ito 1,340 mm. Ayan, nung sinukat natin to para sa seat height, ayan, meron tong sukat na 795 mm. Para sa akin, 5'6 ako, ay swak na swak sa atin. Almost flat-footed tayo dito. Lalo na kung naka-stitch sole ka na riding boots. At yung ating stance dito, sports touring siya, Hindi siya yung talagang super sports na talagang sub-sub. So, relax din tayo kahit medyo malayo yung pupuntahan natin at hindi tayo masyadong may stress dyan. At syempre, yung ating pinaka-design, sports fully paired to. Makita naman po ninyo dito sa ating glass sparkler black. Meron siyang decals na lime green, Pero para sa akin, mas maganda kung all black to na wala ng lime green, Mas magandang all black talaga. At syempre ito namang pearl glacier white and metallic triton blue combination. Ito okay naman yung design niya. Para siyang MotoGP style ang decals. Plus, ang upuan nito mga idols, dual seat siya or split type, Para sa akin, napaka-komportable nito. Kasi nung ni-release natin to at sinubukang i-test ride, comfy naman yung ating pinaka naging experience. Again, pag meron kayong passenger or OBR, friendly din to dahil maganda yung kanyang pinakaupuan din para sa ating passenger. At meron tayong split type din na handlebar or grab bar sa likuran. At sa dami ng mga subscriber natin na nagtatanong about motorcycle, isa rin to sa mga laging tinatanong kung friendly ba sa passenger yung motor. Lalo na kung couple yung gumagamit dahil syempre pamasok sa trabaho, kasabay din niya at ihahatid yung kanyang partner. Maganda yung meron tayong friendly na passenger seat.
Again, yung fuel capacity nito ay merong sukat naman na 12 liters. Siyempre, ang ikakarga natin dyan ay unleaded. At fuel consumption naman average ng Gixxer ay 50.2 km per liter. Yan po yung claim ng Suzuki Motorcycle Philippines. Pero sa India, nakita nating average ito 45 km per liter. So hopefully, ay maging ganun na nga talaga yung kanilang claim dyan. Pero syempre, makikita natin yan pag na-test ride natin yan at nasubukan sa mga long rides. Sana mapahiram tayo ng Suzuki Motorcycle Philippines. O, diba? At itong handlebar niya, upright yung position. So kaya nga touring yung kanyang version. At yung mga switches and buttons talaga makikita natin na matibay at quality talaga. Siyempre, pag sinabing Suzuki, Japan quality yung pagkakagawa niyan. Siyempre, meron din tong switch on and off para sa ating engine. After mo mag-rides, dyan mo papatayin yung isa-shutdown yung engine mo. Plus dyan, meron tong Suzuki Easy Start. So, madali lang i-start to. Plus, yung ating susian, mga idol, yan. Napakasimple lang din, Pag bumili ka ng cash dito, dalawang susi na yung makukuha mo. At meron din tong lock para sa security ng ating motor. Ayan mga idol. Again, ang ating namang pinaka-display, fully digital to, LCD. So makikita mo lahat ng information dyan. Meron tayong pinaka-gear indicator, siyempre speedometer, RPM, fuel gauge, at odometer. Very informative naman siya, Well, para naman sa ating chassis, ang frame nito ay single down tube. Ayan mga idol. At siyempre, nakagandaan dito yung nagustuhan natin. Ang front suspension, large diameter. Mataba talaga yung kanyang telescopic perks na yan. At ang ganda ng bounce mga idol. Yun ang nagustuhan ko dyan. Kasi nung ginamit natin to sa test ride, talagang maganda yung kanyang pagkaka-suspension nito. At syempre, monoshock naman sa ating likuran via swing arm. Kagandahan dyan, preload adjustable pa ito. O, di ba mga idol, pwede mo pang patigasin or palambutin yan. Depende kung meron kayong passenger, syempre mas patigasin mo yan. At mga idol, pagdating naman po sa kanyang pinaka-stopping power, yung ability nito, large diameter disc brake din yung nakalagay sa pinaka-front. So yan po ay may sukat na 266mm disc, 2-piston caliper, Vibre ang ginamit nila rito. So si Vibre po ay subsidiary ng Brembo. Yan po ay made in India, At ito nga, dito sa Pilipinas, hindi nila nilagay yung single channel anti-lock braking system. Kasi sa India po, equipped siya ng ABS single channel. Sa likod naman, 240mm disc, Vibre caliper, 1-piston, at siyempre hydraulic lang to. Ang kagandahan nga, sana meron tong ABS, para mas solid ang stopping ability natin. Well, para naman po sa ating wheels, kita nyo, maganda rin yung design niya, multi-spoke, alloy cast wheel, black color yung kanyang alloy cast wheel. Pagdating naman sa brand ng tires, ang ginamit nila dito ay MRF brand. Yan mga idol. At siyempre, sukat naman sa front, 180 by 17 inch. At sa likod naman, ang sukat 140/60 by 17 inch. Makikita nyo, meron pa siyang rear fender na nakakabit sa swing arm. So pagkabasang daan, yung basa yung umuulan, hindi masyadong tatalsik sa likuran natin. Ayan po ang ating bagong Gixxer SF155. Kung nagustuhan nyo ang ating video, pakishare sa inyong mga tropa. At kung gusto nyo bumili nito mga idols, available yan sa Guanzon. Kung gusto nyo pong makakuha kagad, mag-PM lang kayo at mag-send message sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. We will assist and help you mga idols. Ride safe po.